Parang madamot ang kapalaran sa mga ipinanganak sa besperas ng bagong taon. Marahil noon pa lamang ay naubos na ng tadhana ang mga biyaya nito. Kaya kakaunti na lamang ang naiwan para sa sanggol na isinilang sa isang babaeng hindi na bata. Ang babaeng yon ay si Nicole. Sa huling buwan ng kanyang pagbubuntis, nagpa siya siyang maglakbay. Upang ilarawan ang kanyang pamumuhay, masasabing wala siyang pakialam sa hinaharap. Noong Disyembre na yon, bumiyahe si Nicole para dalawin ang ilang kaibigan. Plano niyang makituloy sa isang kakilala ng 1 o 2 linggo. Wala siyang pakialam sa masela niyang kalagayan. Sa madaling salita, halos wala siyang pakialam sa pagbubuntis niya o sa magiging kapalaran ng batang nasa kanyang sinapupunan. Nakababa siya ng maayos sa terminal ng bus sa maliit na bayan na balak niyang pagpalipasan ng mga huling araw ng taon. Pero pag-apak pa lang niya sa kalsada, bigla siyang napahawak sa tiyan. Nagsimula ang labor. Anong nangyayari? Inaatake ba sa puso? Tanong ng mga estrangherong agad lumapit para tumulong. Napangiwi si Nicole sa sakit. Puso? Anong puso? Manganganak na ako. Sigaw niya. Akala ko makakapag-celebrate pa ako ng maayos sa bagong taon. Ang malas naman. Bakit ngayon pa? Ilang araw bago mag-New Year. Napahiyaw siya sa sakit habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid. May tumawag agad ng ambulansya. Dinala siya sa ospital ng bayang yon. Ang mismong bayan na balak sana niyang pagdiwang ng holidays. Sa loob lamang ng ilang oras, nakapanganak si Nicole ng isang sanggol na babae. Nako, ang liit ng baby. Parang hindi napakain ng maayos Mukhang premature. Wala pa yatang 2 kilo't kalahati. Sabi ng doktor at may halong biro. Kung gusto nyo, kunin nyo na yung batang yan. Hindi ko siya kailangan. Wala nga akong matirahan. Inakala ng doktor na baka tinamaan lang siya ng postpartum stress. May mga babae nagkakaroon talaga ng emotional breakdown pagkatapos manganak. Magpahinga ka muna, mahinahong sabi ng doktor. Mahirap manganak. Lahat ng babae dumadaan dyan. Kapag nakapagpahinga ka, mas malinaw ng isip mo. Una mo bang successful delivery ito? Anong pakialam mo kung anong nangyari dati? Reklamo ni Nicole. Dati gusto ko ng anak, ngayon hindi na. Tinitigan siya ng doktor ng may awa. Ang bata ang nagbibigay ng lakas sa atin. Kayang baguhin ng isang sanggol ang buong buhay mo. Bukas, iba na ang mararamdaman mo. May maliit na buhay na ngayon na umaasa sa'yo. Ngunit nabigo ang pag-asa ng doktor. Kinabukasan, wala na si Nicole sa ward. Sa maliit na bayang yon, naging emergency ang sitwasyon. Na-report ng ospital ang insidente sa Regional Health Office. May inilabas na utos. Sumali ang mga pulis sa paghahanap. Natagpuan nila ang bagong ina sa isang inuman, lasing pero nakangiti. Natupad daw ang wish niya sa holiday. Nakapagdiwang siya kasama ang ka-wavelength niya. Dinala siya sa presinto at in-record ang kaso. Ngunit nanatiling walang pakialam si Nicole. Kumakanta pa siya at minumura ang mahigpit niyang ina. May isang pulis na naglakas loob magmungkahi. Siguro po dapat kontakin ang pamilya niya. Tumawa si Nicole. Oo nga, pasayihin natin si Mama. Pangarap niyang maging lola, di ba? Nakipag-ugnayan ang mga pulis sa ina ni Nicole sa tulong ng mga kasamahan sa Karatig Bayan. At ilang sandali pa, may kumatok sa pintuan ni Helen. Si Nicole po, may ginawa na naman. May bahid ng pagsita ang tono ng pulis. Ngunit sa halip na magalit, sumaya si Helen. Nahanap niyo ng anak ko? Nasaan siya? 6 na buwan na akong walang balita sa kanya. Mahabang tingin ang ibinigay ng pulis. Huwag muna kayong magalak, Ma'am Helen. Nasa presinto po ng kabilang distrito ang anak ninyo at sa pagkakataong ito, mas malala ng ginawa niya. Halos hindi na marinig ni Helen ang mga salita. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ng dibdib. Huwag mo akong paghintayin. Ano ang nangyari sa Nicole ko? Pakiusap niya. Lumambot ang mukha ng pulis. Buhay at maayos naman po siya.
Nanganak siya kagabi ng isang sanggol na babae. Pero tumakas siya agad sa ospital. Nabutan namin siya sa isang inuman. Lasing na. Hindi na makausap ng maayos. Napahiyaw si Helen. Diyos ko, ano kasalanan ko at ganitong anak ko? Bakit siya naging ganyan? Tahimik na nagbigay ng pakikiramay ang pulis. Lahat tayo ay may dalang krus hanggang sa huling araw natin. Pero kaya ako napunta rito. Kailangan po nating asikasuhin ang anak ng Nicole ninyo. Apo po ninyo yon. Alam naman ninyo maraming pamilyang walang anak ang gustong mag-ampon. Alam naman yun ni Helen. Mahigit 3 dekada siyang nagtrabaho sa paaralan. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, hindi niya napalaki si Nicole bilang responsableng tao. Hanggang grade 5, tahimik at masunurin ang bata. Pero pagdating ng pagdadalaga, parang may nagbago. 2 beses itong tumakas sa bahay at 2 beses ding naibalik. Sandali lang itong tatahimik pero mas lalo lang lumalalim ang pagnanais nitong maglakbay at maranasan ng iba't ibang buhay. Pagkatapos ng high school, tuluyan nang nawala si Nicole. Tinangay pa ang hikaw at kwintas na ginto ng ina, pati na rin ang naipong pera. May iniwan siyang sulat. Gusto kong maranasan ng totoong buhay, huwag niyo na akong hanapin. Makalipas ang 1 taon at kalahati, bigla siyang bumalik. Sakay ng mamahaling imported na sasakyan, kasamang isang makisig na binata na naka-branded na damit. Buong pagmamalaki niya itong ipinakilala. Ma, etong boyfriend ko. Yun lang ang sinabi ni Nicole. Hindi man lang niya binanggit ang pangalan o apelido ng lalaki. Ang biglaang pagdating ni Nicole ay naging usap-usapan sa buong barangay. Mas lalong dinagdagan ng mga kapitbahay ang kwento. Oy, nakita mo ba? Yung anak ng dating principal, mag-aasawa raw ng anak mayamang negosyante. Parang artista yung lalaki. At yung sasakyan, grabe, parang sa pelikula. Mabilis kumalat ang balita sa buong lugar. Pero matapos magpakitang gilas sa mga kabaryo, sa loob lamang ng 2 araw, muli na namang nawala si Nicole. 3 taon. 3 taon na walang balita. Sinubukan ni Helen magtanong-tanong sa mga kakilala, pati sa kapatid niyang si Sarah na nakatira sa bayan. Pero wala siyang nakuhang malinaw na impormasyon. Isang beses, nabanggit ni Sarah na nakita raw niya si Nicole sa terminal ng bus, kasama ang ilang babaeng kahina-hinala ang reputasyon. Agad itong pinutol ni Helen. Sarah, iniisip mo lang yan. Oo, at medyo pasaway si Nicole pero may utak naman ang anak ko. Pagkaalis ng pulis sa kanilang bahay matapos ang insidente sa ospital, agad kinuha ni Helen ang kanyang pitaka at passport at dumiretso sa terminal ng bus. Makalipas ang 1 linggo, naiuwi niya ang anak at ang apo mula sa ospital. Naniniwala si Helen na kapag nakita ni Nicole ang responsibilidad ng pagiging ina, magbabago ito. Mahigit 1 buwan, ginampanan ni Nicole ang papel ng isang responsableng ina. Nagtitimpla ng gatas, naglalakad araw-araw kasama ang stroller, inaalagaan ng sanggol. Minsan, hinarapan ni Helen ang kapatid niya. Sinabi mo, ang dami mong hinala tungkol kay Nicole, pero tingnan mo siya ngayon, maayos siyang ina. Inaaligaan niya si Lauren, pinapatulog niya habang kinakantahan. Napabuntong hininga si Sarah. Helen, ako, niloloko mo lang ang sarili mo. Edukada ka. Alam mong hindi basta-bastang nagbabago ang dugo. Ang ama ni Nicole, kilala mong babaero. Iniwan ka ng walang paalam. Si Nicole, kamukha at kaugali ng ama niya. Dapat noon pa lang masinigpitan mo na. Pero lahat ng gusto niya pinagbibigyan mo. Kaya ganito ang naging resulta. Babagsak din siya. At nagkatotoo ang sinabi ni Sarah. Isang umaga, nagising si Helen sa malakas na iyak ng munting si Lauren. Agad siyang tumakbo sa kabilang kwarto. Wala si Nicole. Sa ibabaw ng mesa, katabi ng kuna ng bata, may nakalagay na puting papel. Mapasensya na, hindi ko kayang ganitong buhay, hindi para sa akin ang pagiging ina. Yon ang huling mensahe ni Nicole. Mula noon, parang bula siyang naglaho. Walang sulat, walang tawag,
Pagkalipas ng ilang taon na paghahanap, opisyal siyang idineklarang missing. Lumaki si Lauren na walang alam sa mga lihim na ito ng pamilya. Sa murang edad niya, ang alam lang niya, laging nariyan si Lola Helen. At tuwing pista o bakasyon, bumibisita si Lola Sara. Mga 5 taong gulang si Lauren nang una siyang dalhin sa syudad. Inanyayahan sila ni Sara. "Lauren, wala kang masyadong nakikita dyan sa baryo ninyo. Halika dito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo makakalimutan." At totoo nga, hindi na nakalimutan ni Lauren ang ilang araw na yon. Dinala siya ni Lola Sara sa perya, sa zoo, sa mall, para bilhan ng magagandang damit. Halos hindi magkasya ang saya sa dibdib niya. Ang pinakamalaking epekto ng biyahe, napagtanto niya na mas maraming oportunidad at excitement sa lungsod. "Paglaki ko, titira ako sa syudad," buong kumpiyansa niyang sinabi sa 2 lola. Napangiti ang magkapatid. "Para makatira sa syudad," paliwanag ni Sara, "kailangan mo ng sariling bahay at magandang trabaho." "Mag-aaral muna ako sa university," sagot ni Lauren. "Tapos maghahanap ako ng trabahong malaki ang sahod." Muling natawa ang 2 matanda. Alam nilang bihirang mangyari ang mga pangarap ng bata ng eksakto sa plano. Pero si Lauren, iba. Tinupad niya ang pangarap niya ng may pambihirang determinasyon. Isa siya sa pinakamahusay na estudyante sa buong paaralan. Bago ang graduation, nakapili na siya ng kursong tatahakin. Unang nakaalam noon ay ang kanyang Lola Helen. "Lola," maingat niyang sabi, "may sasabihin ako. Pangako wag kang tatawa." Seryosong tumingin sa Helen. "Kung mahalaga, hindi ako tatawa." Huminga ng malalim si Lauren. "Gusto ko pong maging teacher katulad mo." Napaluha si Helen. Mahigpit niyang niyakap ang apo. "Apo ko, napakagandang propesyon ng pagtuturo. Natutuwa akong yon ang pinili mo." Naipasa ni Lauren ang lahat ng entrance exams. Nakita niya ang pangalan niya sa listahan ng mga nakapasok sa State University. Nakakuha siya ng scholarship. Ngunit pagsapit ng Setyembre, habang nagsisimula na ang klase, tinawag siya sa opisina ng dean. "Pasensya na," sabi ng administrator, "pero may problema. Napasama ka sa listahan dahil sa pagkakamali. Na-double check namin kahapon. Yung huling slot na yon ay para sa isang estudyanteng magbabayad." Halos mapaiyak si Lauren doon mismo. Ngunit agad siyang sinubukang pakalmahin ng administrator. "Huwag kang umiyak," mahinang sabi nito. "Hindi naman nawala ang lahat. Pwede ka pa rin mag-aral basta magbabayad ka lang ng tuition." Sandaling gumaan ang pakiramdam ni Lauren. Pero ang marinig niya ang halaga ng matrikula kada taon, parang gumuho ang lahat. "Ulila na po ako," umiiyak niyang sabi. "Lola ko lang ang kasama ko at pensyonado na ho siya." Pagkatapos niyang umiyak sa maliit na parke malapit sa kolehiyo, dumiretso si Lauren kay Lola Sara para humingi ng payo. May natitira pa siyang pag-asa. Dahil sa tuwing may hinaharap na problema si Sara, kadalasan ay may solusyon itong nakikita. Tahimik na nakinig si Sara sa buong kwento ng dalaga. "Hindi ka ang una, Lauren, at sigurado ako, hindi ka rin ang huli," sabi ng matanda. "Alam ko kung paano gumagana ang sistemang ito. 70% akong sigurado. Tinabi ka lang nila. May anak mayamang kailangang maipasok. At ikaw ang ginawang sakripisyo. Isang probinsyana. Iniisip nila, hindi mo kailangan ng magandang edukasyon." Mas lalo pang nanlumo si Lauren. "Lola, wala na bang magagawa? Wala na bang hustisya sa mundong to?" Mapait nang umiti si Sara. "Hustisya? Matagal na yung wala, apo. Ang totoo nasa panig ng may pera at may koneksyon ng katotohanan." Ano hong gagawin ko?" tanong ni Lauren. "Wala naman kaming pera ni Lola Helen." Naningkit ang mga mata ni Sara. "Ay nako, huwag ka nang malungkot dyan at huwag ka ring magpanik. Ang ganitong problema, hindi minamadali. Pag-iisipan natin ito. Pero isang bagay muna, huwag mo munang sasabihin kay Helen. Naiintindihan mo?" Tumango si Lauren.
Mas bata siya sa akin pero mahina ang puso niya. Hayaan muna nating isipin niyang nag-aaral ka na. Huwag mo siyang biglain at makakahanap tayo ng paraan. Ang kumpiyansa ni Lola Sara ay bahagyang nagpakalma kay Loren. Binawi niya ang mga dokumento niya sa kolehiyo. Imposible para sa kanya ang magbayad ng tuition. Ilang araw siyang nag-isip-isip at hindi alam ang susunod na hakbang. Pero gaya ng ipinangako, nakahanap ng solusyon si Sara. Loren, may isang napakayamang pamilya ang naghahanap ng maaasahang tao. Napatingin agad ang dalaga. Gagawin ko po. Anong trabaho? Bahagyang yumuko ang ulo ni Sara. Hindi ito ang ideal na trabaho para sa isang dalagang katulad mo. Pero sa sitwasyon natin, kailangan. Sa bahay ng mga delgado, kailangan nila ng mag-aasikaso ng kalinisan at kaayusan. Maayos ang pasahod, kailangan mo lang maging magalang, masipag at tapat. Ang katangiang taglay mo naman. Parang hindi na narinig ni Loren ang iba pang detalye. Magkano po ang sweldo? Mahina niyang tanong. Tahimik na binanggit ni Sara ang halaga. Nanlaki ang mga mata ni Loren. Pagkalipas ng ilang buwan, sa utos ng may bahay ng bahay na pinagtatrabahuhan niya, si Mrs. Delgado na naging mabuti at mapagkakatiwalaan sa kanya mula pa sa simula, isinama siya ng driver papuntang syudad para mamili. Sa loob ng mall, nakasalubong niya ang dati niyang kaklase. Nagkwentuhan sila. Si Tasha na may maasig na ekspresyon ang unang nagsalita. Natanggal ako sa college, sabi nito. Napunta ako sa ibang course. Wala talagang inspirasyon. Gusto ko na nga mag-quit agad pero nagalit yung tatay ko. Sabi niya hindi niya ako papakainin kung magiging palamunin lang ako. Mukhang habang buhay na akong mananahin ng uniforme at punda. Nakakabaliw isipin. Naawa si Loren. At least ikaw nakakapag-aral pa. Ako nga hindi talaga nakapasok. Nagtatrabaho na lang ako. Nasa mga delgado ko ngayon. Sagot niya. Napasinghap si Tasha. Sa mga delgado? Ang pamilya Delgado ang isa sa pinakamayaman sa buong rehiyon at yung anak nila nag-aaral sa London. Habang nagtatrabaho sa malaking bahay, marami-rami ring nalaman si Loren tungkol sa pamilya. Pero hindi siya kailanman nakaramdam ng pagiging alipin o mababa sa kanila. Si Mrs. Delgado mismo ay hindi mayabang. Mahilig itong magtanim sa hardin at tumutulong pa sa kusinera sa paggawa ng pie at pancake. Si Mr. Delgado naman ay simple lang sa pang-araw-araw na buhay. Tungkol lamang sa anak nila ang halos wala siyang alam. Una niyang nakita si Daryl sa 2nd taon niya sa mansyon. Nagsawa raw ito sa buhay sa London at nagdesisyong umuwi muna para maglibang. Noong unang masilayan ng probinsya ng Dalaga ang binatang may brown na mga mata at napakakisig na pangangatawan, napatigil siya. Nabighani siya sa tingin nito. At sa tuwing magsasalita si Daryl, parang bumibilis ang tibok ng puso niya. Agad napansin ng binata ang epekto niya sa batang kasambahay. Dahil sa pagkabagot, imbes na baliwalain ng dalaga, nagpasya siyang ligawan ito. Napansin niyon ni Mrs. Delgado, ngunit hindi niya seryosong pinagsabihan ng anak. Daryl, huwag kang masyadong magpaka-attach, babala niya. Mabuting bata si Loren pero simple lang siya. Huwag mong saktan. Ma, paano mo naman naisip yan? Sagot ng anak. Respeto lang ang ipinapakita ko sa kasambahay natin. Sa panlabas, maayos ang lahat. Tinutulungan ni Daryl si Loren sa pagbubuhat. Hinahatid sundo siya kapag mamamalengke. At sa gabi, sabay silang nauupo sa bangko sa ilalim ng mga bintana para magkwentuhan. Nagpatuloy yon. At sa loob lamang ng 2 o 3 buwan, isang araw, inimbitahan ang mga Delgado sa isang sosyal na pagtitipon. Inaasahang sasama si Daryl. Ngunit sa huling sandali, tumanggi siya. Mas gusto kong magpahinga sa bahay. Pagod na ako sa mga peking ngiti, mga pagyuko at sa walang katapusang pambobola. Sawa na ako sa pagpapanggap, sabi niya. Hindi na siya pinilit ng mga magulang. Bagaman nagkomento si Mr. Delgado. Iba ng London sa'yo, Daryl.
Nagiging rebelde ka na ba? Hindi sumagot ang binata. Alam niyang maaaring mauwi sa pagtatalo ang usapan. At ang gusto niya ay makaalis na ang mga magulang niya. Nang umalis ang mag-asawang Delgado at wala rin ang kusinera ng gabing yon, nagkataong silang dalawa lang ni Lauren ang naiwan sa napakalaking bahay. Hindi nag-aksaya ng oras si Daryl. Lauren, Malambing niyang sabi habang lumalapit. itigil mo munang trabaho mo. Maglakad tayo sa labas. Matagal na tayong magkakilala pero kaunti pa rin ang alam ko tungkol sa'yo. Wala namang nakitang masama si Lauren sa mungkahi. Sige, masaya niyang sagot. Itatabi ko lang ang gamit at magpapalit ako ng damit. Halos 1 oras silang naglakad sa maayos at malinis na hardin ng mansyon. Magaan ang usapan kung ano-anong paksa ang napag-usapan nila. Bigla, mahigpit siyang hinatak ni Daryl palapit. Hinalikan siya nito at tila nawala ng kontrol si Lauren. Nang bulungan siya ng binata, Pasok tayo sa loob. sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng gabing yon, paulit-ulit na niyang pinagbigyan si Daryl tuwing ito'y naghahanap ng lambing. Palihim itong pumapasok sa kanyang silid tuwing gabi at umaalis lamang bago mag-umaga. Sa pagiging inosente, naniwala si Lauren na mahal siya ni Daryl, na balang araw magpo-propose ito sa kanya. Ngunit ilang buwan ang lumipas, nabuntis si Lauren. Nang sabihin niya yon kay Daryl, nakinig ito ng may halatang pagkainip. Ilang beses pa itong humikab bago tuluyang tumawa. Baby, inisip mo bang pakakasalan kita? Malamig nitong sabi. Ang absurd naman. Tingnan mo kung sino ka at sino ako. Nanlamig ang katawan ni Lauren. Oo, nasa mahirap kang sitwasyon pero dapat nag-isip ka. Maraming paraan para maiwasan ang hindi gustong pagbubuntis. Daryl, akala ko tayo, nanginginig na bulong ni Lauren. Pero muli siyang pinutol ng lalaki. Talagang nabubuhay ka sa pantasya. Kung maganda ka man lang sana, pero isa ka lang simpleng probinsyana. Walang edukasyon, panglinis lang ng sahig. Humanap ka na lang ng mapapangasawa sa baryo nyo. Siguro isa sa mga trabahador sa bukid. Tumalikod si Daryl at naglakad palabas ng library. Ngunit bigla itong huminto. Mabilis siyang binalikan. Hinawakan nito ang leeg ni Lauren ng mahigpit at halos mawalan siya ng hininga. Pabulong pero puno ng galit nitong sinabi. Kapag may sinabi ka sa mga magulang ko, ako mismo ang puputol ng hininga mo gamit ang mga kamay kong to. Naiintindihan mo ba? Nanginginig si Lauren. Naiintindihan mo ba? Ulit ng lalaki. Sa maputla at nanginginig na labi, sumagot siya. Oo, naiintindihan ko. Wala akong sasabihin. Pakiusap, pakawalan mo ako. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Lauren. Kinabukasan, ginamit niyang dahilan ang biglaang pagkakasakit ng kanyang lola at nagmamadaling umalis sa bahay ng mga Delgado. Habang nagmamadali siyang umalis, nangingibabaw ang takot sa kanya. Alam niyang kapag nalaman ng mga Delgado ang tungkol sa pagbubuntis niya, mapapagalitan siya ng matindi at maaaring palayasin siya ng may kahihiyan. Lagi kasing sinasabi ni Mrs. Delgado ang tungkol sa hindi pantay na pag-aasawa. Hindi bagay ang matinong lalaki sa isang ordinaryong babae. Madalas niyang banggitin noon. Hindi mahirap isipin kung ano ang magiging reaksyon nito kung malaman niyang nagkaroon ng relasyon ang anak niya sa kanilang kasambahay. Nagpa siya si Lauren na huwag nang sumugal pa sa kapalaran. Tahimik siyang umalis sa bahay ng mga Delgado. Hindi na niya hinintay pa ang huling sahod niya. Wasak ang lahat ng pangarap ni Lauren. Dumiretso siya kay Lola Sara at inamin ang lahat ng nangyari. Napabuntong hininga ang matanda. Lauren, ginulo mo na naman ang buhay mo, apo. At kami na naman ni Helen ang sasalo. Ilang linggo na ba? Baka may magagawa pa tayo. Agad na napahawak si Lauren sa kanyang tiyan. Hindi, Lola, wag yon. Ayokong ipalaglag ang bata. Buhay na siya at gumagalaw na. Napaluha si Sara. Apo ko, walang pumipilit sa'yo na magkasala. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ka na pwedeng bumalik sa mga Delgado.
at hindi ka na rin pwedeng manatili sa bayan. Tatawagan ko sa Helen. Iahanda ko siya. Hindi kayang tanggihan ni Helen ang sariling apo. Bagamat labis siyang nabigla nang malaman ang pagbubuntis ni Lauren bago ang kasal, mapagkumbaba lamang niyang sinabi, "Kung ano ang ibinigay ng Diyos, yun ang tatanggapin natin. Hindi tao ang may karapatang magdesisyon sa buhay ng iba. Ayos lang, mas mabibigat na pagsubok ang nalampasan natin. Malalampasan din natin ito." Dumating si Tyler sa mismong petsang itinakda ng mga doktor. Maging ang mga nurse mula sa ibang departamento ay napasilip para makita ang sanggol. "Nako, ang gwapo naman ng baby. Brown ng mga mata." Ngumiti si Lauren habang pinagmamasdan ng anak, pero pilit niyang iniiwasan isipin ang hinaharap. Habang maliit pa si Tyler, tumutulong siya kay Lola Helen sa mga gawaing bahay. Hindi rin tumatanggi ang dalaga kapag may kapitbahay na humihingi ng tulong. Magkabit ng wallpaper, mag-ayos ng taniman o maglinis ng bakuran. Maliit lamang ang kinikita niya pero iniipon niya ang bawat sentimo para sa edukasyon ng anak. "Hindi ako nakapag-aral pero ang anak ko magkakaroon ng mas magandang pagkakataon," lagi niyang sinasabi. Determinado siyang hindi maranasan ng anak ang parehong hirap na dinaanan niya. Ngunit ang kanyang pag-iisa hindi nagtagal. Ilang taon ang lumipas, isang hapon, pauwi siya mula sa trabaho bilang caregiver sa isang daycare center sa bayan, nang mapansin niya ang isang truck na nakahinto sa gilid ng kalsada. May kumaway mula sa loob ng driver's seat. Anong kailangan mo?" Miss, sira kasi itong truck ko. Lubat ang cellphone. Hindi ko maiwan ang kargamento. Pwede bang makahiram ng cellphone para tumawag ako ng tulong?" Sige po," sagot ni Lauren. "Full charge pa naman tong sa akin." Hindi niya narinig ang buong usapan pero sandali lang yon. "Maraming salamat." sabi ng lalaki habang ibinabalik ang cellphone. "Walang anuman, dapat talaga nagtutulungan," sagot niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Halos marating na niya ang kanto papunta sa baryo nang makarinig siya ng paparating na sasakyan. Tumabi siya sa gilid ng daan. Paglingon niya, ang parehong lalaki ang bumaba mula sa isang mas lumang sasakyan na minamaneho ng isang matandang lalaki. "Miss," hingal nitong sabi, "huwag mo sanang isipin na bastos ako o ano. Pero pakiramdam ko, hindi aksidente ang pagkikita natin. Habang naglalakad ka palayo, may boses sa isip ko na nagsasabing, habulin mo siya. Siyang nakatadhana sa'yo." Malakas ang tawa ni Lauren. Nagustuhan niya ang kakaibang paliwanag ng lalaki. At aminado siya, gwapo ito. "Sige, sabihin na nating naniwala ako sa'yo. Pero paano ang truck mo? Hindi ba naiwan?" tanong niya. Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Hindi, dumating agad ang mekaniko. Habang chine-check nila, naisip ko makipagkwentuhan muna. Pero baka matapos agad, kaya mas mabuting kunin ko ng number mo." Hindi niya maikakaila. Nagustuhan niya ang lalaki. Ibinigay niya ang kanyang cellphone number. "Ikinagagala kitang makilala, Lauren. Ako nga pala si Paul at single ako, by the way." Biglang nakaramdam ng kakaibang kilig si Lauren. "Nako Paul, magpapropose ka na ba agad?" Biro niya habang nakangiti. "Bakit hindi? May maayos akong trabaho at magandang sweldo." Sagot nito ng may kumpiyansa. Ngunit naging seryoso si Lauren. "Hindi ako ideal candidate. Single nga ako pero may anak ako. 2 taong gulang na siya. Baka wala ka ng balak mag-propose ngayon." May halong panunuya ang huling bahagi ng kanyang salita. Tumalikod siya at mabilis na naglakad papalayo. Ngunit hinabol siya ni Paul. "Lauren, huwag kang tumakbo palayo sa akin." Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang malakas na busina ng malaking truck. Kailangan na niyang bumalik. "Lauren, tatawag ako bukas. Sigurado akong marami pa tayong pag-uusapan." Sigaw niya. Kinabukasan, tumawag nga si Paul. At hindi lang yon. Pumunta siya sa baryo, may dalang cake, mga kahon ng tsokolate. Pati na rin mga laruan. Mas lalong ikinagulat ni Lauren na may dalang laruan ng lalaki para kay Tyler. Agad tinanggap ng bata ang mga regalo at nagsimulang maglaro ng mga sasakyan.
Pagkatapos subukan ng bawat laruan, tumingala si Tyler at tinanong, "Siya ba si Daddy?" Natigilan si Lauren. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit hindi natigilan si Paul. High five, man! Sabi niya habang iniunat ang kamay. Masayang pinalo ni Tyler ang palad niya. Okay, tapos na ang male bonding. Biro ni Paul habang binubuhat ang bata. Pareho tayo ng dugo, Tyler. Hindi makapagsalita si Helen sa sobrang emosyon. Habang naghahanda sila ng hapunan, pabulong ngunit halatang excited niyang sinabi, "Lauren, napakabait ng lalaking yan. Huwag mo na siyang pakawalan." Ngumisi lang si Lauren. "Nako Lola, ang naive mo naman. Ilang araw ko pa lang siyang kilala." Ano naman? Giit ng matanda. "May mga tao ngang nagkakatuluyan agad sa unang pagkikita. Ang mga magulang ko, nagkakilala noong panahon ng digmaan. 2 oras lang silang magkasama. Pagkatapos dumiretso agad sila sa munisipyo, pumirma at nagpakasal. Tapos ipinadala siya sa silangan. Si mama naman sa kanluran. Pero pareho silang nakaligtas. Baka ang pag-ibig nila ang nagligtas sa kanila." Mula noon, madalas nang bumisita si Paul sa bahay ni Lauren. Isang araw, nagkwento siya. Lumaki akong walang magulang, sabi niya. 2 lang ang pangarap ko nung bata ako. Magmaneho ng malaking truck at magkaroon ng masayang pamilya. Tulad ng nakikita mo, natupad ko ng una. Yung pangalawa na lang ang kulang. Pinaniwalaan ni Lauren si Paul. At ni minsan, hindi niya pinagsisihan ang pagtali ng kapalaran niya rito. Masayang masaya si Helen para sa apo. At least payapa na akong mamamatay. Sabi niya ilang sandali bago siya pumanaw. Ilang araw matapos isilang si Annie, ang kanyang apo sa tuhod. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Maganda ang umaga na yon. Matapos ang 2 linggong halos walang tigil na malalakas na ulan, sa wakas ay sumikat din ang araw. Hindi pa 6:00 nang ang mapaglarong sinag nito ay sumilip sa loob ng silid-tulugan sa pagitan ng bahagyang nakabukang kurtina. Gusto pa sanang manatili ni Lauren sa kama ng kaunti, kaya dahan-dahan siyang gumulong sa kabilang tagiliran. Ngunit ang mga sinag ng araw ay tumama sa salamin ng lumang tokador na nasa tapat ng kama at walang awang tumalbog pabalik sa kanyang mga mata. Ay nako, mahina niyang bulong habang napipilitang bumangon mula sa ilalim ng kumot. Sa kabilang bahagi ng kama, gumalaw ang kanyang asawang si Paul at bahagyang nagreklamo sa antok. Lauren, bakit gising ka na? Maaga pa, humiga ka muna. Gising na talaga ako, Paul. Ikaw na lang ang matulog, maghahanda na ako ng almusal. Isang kamay ng lalaki ang lumabas mula sa ilalim ng kumot. Ang kaninang pag-ungol ay napalitan ng malambing na tono. Ikaw talagang busy, Biko. Masipag kong asawa. Dapat nagpapahinga ka. Linggo ngayon. Napatingin si Lauren nang may pagtataka. Ay nako, linggo nga pala. Nakalimutan ko. Ganyan talaga kapag bakasyon. Parang magkakapareho na lang ang mga araw. Siguro nga, sagot niya. Kapag sabay-sabay mong gustong gawin ang lahat, naguguluhan ka na. Yun nga ang problema mo, Lauren. Hindi ka pwedeng ganyan palagi. Kailangan mong magpahinga paminsan-minsan. At dahil madalas mong nakakalimutan ang simpleng patakarang yon, masaya akong nagpapaalala sa'yo. Maingat na inalis ni Lauren ang kamay ng asawa. Later ng lambingan, hindi pa masyadong mainit ang araw. Susuriin ko muna ang mga tanim sa likod bahay. Baka kailangan ng bunutin ng mga damo. Huwag na muna. Pagkatapos ng lahat ng ulan, malamang puro putik pa doon. Natawa si Lauren. Optimistic ka talaga. Papunta na siya sa pintuan nang muling magsalita si Paul. Halatang umaasang pipigilan siya. Kailangan mo ba ng tulong? Ngumiti si Lauren nang malumanay. Hindi na, kaya ko na. Makakadagdag ka lang ng abala. Magpahinga ka muna. May biyahe ka pa sa Miyerkules. Muling pumasok si Paul sa ilalim ng kumot. Oo nga pala, alis na ako sa Miyerkules. Habang papalabas si Lauren, muling tumawag ang kanyang asawa.
Loren, may naisip ako. Ano yon? Tanong niya habang nakahinto sa may pintuan. Mag-picnic kaya tayo? Sa labas? Sa kalikasan? May bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang ideya yan. Magluluto ako ng espesyal, tapos doon tayo kakain sa gazebo. Siguradong matutuwa ang mga bata. Mas okay siguro kung sa may ilog na lang tayo. Mungkahi ni Paul. Humanap tayo ng medyo pribadong lugar at doon mag-picnic. Matutuwa sina Tyler at Annie. Siguradong tuyo ng paligid bago magtanghali. Bahagyang napabuntong hininga si Lauren. Sige na nga, nakonbinsi mo na ako. Matagal na rin tayong hindi nagkakasama bilang pamilya. Tahimik siyang lumabas ng silid. Habang papunta sa kusina, sumilip muna siya sa silid ng kanilang anak na lalaki at babae na mahimbing pang natutulog. Pagkatapos isalang ang takore sa kalan, napahinto siya sa pag-iisip. Naalala niya ang isang araw, 5 taon na ang nakalipas, nang sila ni Paul ay gumugol ng maraming oras sa tabing ilog. Nagsisimula pa lamang noon ang kanilang pag-iibigan at bawat pagtatagpo ay may bagong natutuklasan tungkol sa isa't isa. Mainit din ang panahon noon. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hunyo, uminit ng tubig sa ilog na parang maligamgam na gatas. Matagal na naglaro si Lauren sa mababaw na bahagi ng ilog. Nang umahon siya at pigain ang kanyang buhok, mayroon siyang napansin. May hawak na maliit na patpat si Paul at may iginuguhit sa tabi ng ilog. Sa una, tila kung ano-anong guhit lang. Mga kurba, kalahating bilog, at iba't ibang linya na parang walang direksyon. Ngunit nang dugtungan niya yon ng isa pang linya, unti-unti nang nagkaroon ng anyo ang mga guhit. Ang dating magulong hugis ay naging larawan ng mukha ng isang babae. Namangha si Lauren. Wow, parang totoong pintor ka ha? Bulalas niya. Nagningning ang mukha ni Paul sa papuri. Ikaw ang iginuhit ko, Lauren. Matagal na tinitigan ng dalaga noon ang sariling larawan sa mga bato bago siya nagsalita. Ayos naman at may pagkakahawig, pero ginawa mo akong mukhang malungkot. Mas maganda siguro kung masayang itsura ko. Tumawa si Paul. Sige, tutuparin kong hiling mo sa susunod. Bakit hindi ngayon? Tanong niya habang nakangiti pa rin. Naubos ng artistic energy ko ngayong araw. Baka hindi na kasing ganda ang kalabasan sa pangalawang beses. Hindi naman ako totoong artist. Self-taught amateur lang. Ngunit hindi nagtagal. Naging abalang buhay ng magkasintahan. Nagkasunod-sunod ang mga pangyayari at ang kanilang Riverside Art Session ay naipagpaliban ng walang tiyak na petsa. Paminsan-minsan, naalala yun ni Lauren at binabanggit sa asawa. Paul, hindi mo pa rin tinutupad ang pangako mo. Dahil hindi naman karaniwang nagbabalik tanaw sa mga romantikong sandali ang karamihan sa mga lalaki. Madalas ay kunot noo si Paul sa tuwing ipapaalala yon ni Lauren. Lauren, paalala mo nga ulit. Ano bang ipinangako ko na hindi ko natupad? Nakapagsibak na ako ng kahoy para sa 1 taon. Maayos na ang pinto ng greenhouse, napaayos ko ang bubong ng banyo. Ano pa ba? Lalong natutuwa si Lauren sa pagkalito ng asawa. Ngunit hindi niya ito pinatatagal sa panunukso. Relax Paul, hindi tungkol sa greenhouse o sa kahoy. Pinapaalala ko lang yung pangako mong iguguhit mo ako sa batuhan. At lagi silang magkasamang nagtatawanan matapos yon. Sa kabuuan, ang nakalipas na mahigit 5 taon sa buhay ni Lauren ay puno ng saya. Lahat ay dahil sa maalaga at mapagmahal niyang asawa na si Paul. Sinisikap ni Paul na ilayo ang kanyang minamahal sa anumang maaaring magdulot kahit panandali ang lungkot. Biglang sumipol ang takore sa kalan. Huminga ng malalim si Lauren bago magsali ng mainit at mabangong tsaa sa tasa. Pagkatapos ng maagang almusal, nagpa siyang silipin ang taniman ng gulay sa likod ng bahay. Ngunit paglabas pa lang niya sa may veranda, tumunog ang kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng bedside table. Diyos ko, sino naman ang may kailangan sa ganito kaaga? Bulong niya habang nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay.
Kinuha niyang cellphone at agad na bumalik sa veranda. Hindi pamilyar ang numero. Pinindot niya ang berdeng button. Hello? Malamig niyang sagot. Mula sa kabilang linya, may tinig na kahit sa libo-libong boses ay makikilala niya agad. Lauren, ako to si Daryl. Nanlambot ang kanyang tuhod. Parang may malamig na kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan at bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit ka tumatawag? Mariin niyang tanong. Hindi siguro para lang bumati ng magandang umaga? May narinig siyang malakas na click sa kabilang linya, saka sandaling katahimikan. Nag-umpisa si Daryl sa halatang pilit na paliwanag. Pasensya na Lauren, nakalimutan ko yata ang basic etiquette. Good morning. Well, hindi ko naman inaasahang tatawag ka pa. Sagot niya ng may bahid ng panunuya. Anong nangyari sa buhay mo at nagawa mong tawagan ng isang probinsya ng tanga? Yun ang tawag mo sa akin noon, di ba? Lauren, bakit mo binubuhay yan? Matagal na yon. Dapat kalimutan na natin ang mga hindi magagandang alaala. Pinutol niya ito. Saan mo nakuha ang number ko? May marahang tawa na may halong kasiyahan sa kabilang linya. Hindi ka maniniwala, pero nagkataon lang. Nakita ko ang kapatid ng lola mo, si Tita Sara, sa palengke. Siyang nagbigay ng number mo. Nanlamig ang likod ni Lauren. Tumayo ang balahibo niya. Paano mo siya nakita? Isang taon na siyang patay. Tumawa ulit ang lalaki. Hindi ko sinabing kahapon ko siya nakita. Hindi ko na maalala ang eksaktong petsa. Siguro nung October o November. Siya pa nga ang unang nakakilala sa akin. Kahit minsan lang kami nagkita noon. Nagkwentuhan kami at sinabi niyang tungkol sa buhay mo. Masaya ako na maayos ang kalagayan mo ngayon. Sandaling natahimik si Daryl. Akala ni Lauren ay naputol na ang linya. Maya-maya, narinig niya ang isang malalim na buntong hininga. Saka ang malamig na boses ng dating kakilala. Lauren, alam mo namang may seryosong dahilan kung bakit ako tumawag. Hindi ko pwedeng sabihin lahat sa telepono. Kailangan nating magkita. May kung anong dignidad na bumangon sa kalooban ni Lauren. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi. Wala akong balak makipagkita sa'yo. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Nagkamali lang ako ng pagkakasabi. Mabilis na sagot ni Daryl. Huwag mong ibaba ang tawag. Ibigay mong address mo, pupuntahan kita. Buhay at kamatayan ang usapan dito. May kakaiba sa tono ng boses ng dati niyang kasintahan. Isang bagay na nagpahina sa kanyang pagtanggi. Hindi, matatag niyang sagot. Huwag kang pupunta dito. Minsan mo nang ginulo ang buhay ko at ayoko nang maulit. Magkita na lang tayo sa ibang lugar. Nagpasalamat si Daryl. Ngunit ramdam ni Lauren ang kawalan ng sinseridad sa kanyang mga salita. Sa kanyang kutob, ang pagkikitang yon ay hindi magdadala ng mabuti. Ngunit huli na para umurong. Ang pagbabago ng isip matapos ang 1 minuto ay tila nakakahiya. Hindi agad nasabi ni Lauren sa asawa ang tungkol sa naging pag-uusap nila ni Daryl, ang tunay na ama ni Tyler. Nung una, hindi siya sigurado kung dapat ba niyang banggitin yon. Paglipas ng mga araw, pumasok ang takot sa kanyang puso. Baka bigla ang paglitaw ni Daryl ay makasira sa tahimik nilang buhay at sa wakas, naglakas loob siyang kausapin ang asawa niyang si Paul. Mahal, may mahalaga akong sasabihin, pero hindi siya pinatapos ng lalaki. Ngumiti ito ng may misteryong kislap sa mata at pabulong na nagsalita. May surprise ka na naman. Pero sa pagkakataong to, hindi ka magtatagumpay. Handa ako sa lahat. Taas noong itinuwid ni Paul ang tindig niya at malakas na tumawag. Private Tyler, manyos ka. Dalhin mo ang album. Napatawa ng kinakabahan si Lauren. Paul, ano bang ginagawa mo? Dumating si Tyler na may hawak na drawing album. Papa, sabi mo, surprise to para kay mama. Hindi naman nagbibigay yung ng surprise ng walang dahilan. Halatang aliw na aliw si Paul. Anak, mali ka. Pwede mong isurprise ang taong mahal mo kahit anong araw. Matagal nang hinihintay ng mama mo ang sandaling to. Sigurado akong matutuwa siya sa pinagsamang effort natin. Iniabot niya ang album kay Lauren. Handa ka na ba?
Maniwala ka, pinag-effortan namin to. Binuksan ni Lauren ang album. Diyos ko, ano to? Ma, ikaw yan? Sigurado namin ni Papa na masayang itsura mo. Buong pagmamalaking paliwanag ni Tyler. Tumingin ang bata sa ina at puno ng pag-asa. Naramdaman ni Lauren ang pag-init ng kanyang puso. Parang may maliit na araw na sumikat sa loob niya. Hinalikan niya ang anak. Pagkatapos, hinalikan niya sa pisngi ang asawa. Salamat mga mahal ko. Napakaganda ng ginawa niyo. Talagang natouch ako. Tumalon sa tuwa si Tyler. Sumama rin si Annie sa kasiyahan. Ang magulong trio ay nagdala ng ngiti sa mukha ni Lauren. Sa isip niya, hindi ko muna sasabihin kay Paul. Ayokong guluhin ang nakaraan ng kasalukuyan. Nagpaalam siya na may urgent na aasikasuhin at pumunta sa syudad. 2 taon nang nakalipas nang regaluhan siya ng asawa ng isang maaasahan at komportableng sasakyan noong birthday niya. Malaking tulong yun sa kanya. Hindi na niya kailangan sumakay sa unang biyahe ng bus 5:30 ng umaga para makarating sa trabaho. Ipinarada niyang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa tagpuan. Gusto niyang tuldukan ang matagal ng kwento ng nakaraan. Isang kwentong nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Si Daryl ang nagpilit na magkita sila sa isang restaurant. Malinaw na umaasa itong hindi matatanggihan ni Lauren ang paanyaya nito. Mariing tumanggi si Lauren. Hindi Daryl, sa Fountain Park Center tayo magkita. Wala siyang nararamdaman habang nagmamaneho papunta sa syudad. Ngunit pagdating niya sa mismong pasukan ng parke, may bahagyang kirot na dumaan sa dibdib niya. Bakit ngayon lang niya ako naalala? Tanong niya sa sarili. Matapos ang lahat ng taon. Sa una, hindi niya agad nakita si Daryl. Maraming tao sa paligid ng fountain. Mga batang naglalaro, mga magulang na nagkukwentuhan. Habang hinahanap niya ito sa mata ng karamihan, may pamilyar na boses mula sa likuran niya. Akala mo ba hindi ako sisipot? Mabilis siyang lumingon. Wala akong inisip, malamig niyang sabi. Sabihin mo na lang kung bakit mo ako tinawagan. Hindi naapektuhan si Daryl sa tono niya. Ngumisi lang ito. Akala ko matutuwa ka. Hindi ka man lang bumati. Pero siguro, hindi na kailangan ng mga warm greetings. Tumawa siya. Nako, ibang-iba ka na. Matapang na't gumanda ka pa. Tinitigan siya ni Lauren ng malamig. Huwag nating sayangin ang oras. Napabuntong hininga si Daryl. Sige na nga, halika, maupo tayo. May seryoso akong sasabihin. Nakahanap sila ng bakanting bangko sa mas tahimik na bahagi ng parke. Halos sakupin ni Daryl ang kalahati ng upuan. Nang hindi agad ito magsalita, si Lauren na ang nagtanong. Ikaw ang nagyaya pero tahimik ka. Ano bang gusto mo? Tinapik ni Daryl ang tuhod niya. Diretsahan na tayo. Pakinggan mo lang ako at subukang intindihin. Hindi sana ako lalapit sa'yo pero pinilit ako ng sitwasyon. O mas tama, ng problema sa anak. May hindi ka nais-nais na tawa siyang pinakawalan. Ang problema yung asawa ko, hindi ako. Hindi ko na ipapaliwanag ang detalye. Pero ayon sa mga espesyalista, hindi siya pwedeng magkaanak. Napakunot ang noo ni Lauren. Ano naman ang kinalaman ko dyan? Tinitigan siya ni Daryl nang may kakaibang kislap sa mata. Ikaw, Lauren. Ikaw ang reyna sa chessboard ko. Ikaw ang kaligtasan ko. Bigla nitong hinawakan ang 2 kamay niya. Alam kong may anak ka. Ano ko rin siya. Gusto kong bigyan siya ng mas magandang buhay. May pera ko, malaking bahay, status. Hindi agad maintindihan ni Lauren ang ibig sabihin ni Daryl. Halo-halong emosyon sa dibdib niya. Paano mo balak gawin yan? Mahina niyang tanong. Mas hinigpitan ni Daryl ang hawak sa mga kamay niya. Sinabi ko na sa asawa ko ang lahat. Pumayag siya. Aampunin namin si Tyler. Napailing si Lauren at pilit inalis ang mga kamay. Nababaliw ka ba? Tanging isang baliw lang ang magmumungkahi ng ganyan. Tumayo siya at nagmamadaling lumayo. Huwag mo na akong tawagan ulit. Humabol si Daryl. Hoy, probinsyanang mangmang. Babayaran kita kahit papaano magkakaroon ng normal na buhay ang bata. Hindi siya lumingon. Hindi niya pinansin ang mga sigaw at mura nito. Pagdating sa parking lot, mabilis siyang sumakay sa kotse at umalis. Sa side mirror, nakita niyang nakatayo si Daryl. Nakatungo at tila naguguluhan.
Hindi pa siya nakakalabas ng syudad nang tumunog ang cellphone niya. Si Daryl. Hindi mo pa rin ako naiintindihan, Lauren. Wala ka bang puso? Naawa ako sa'yo at sa asawa mo, sagot niya. Pero hindi ko tatanggapin ang alok mo. Bakit? Babayaran naman kita. Bibigyan kita ng sapat na pera para makabili ka ng bahay, mga apartment, kahit saan damakmak na damit. Mas mabuting mag-ampun kayo sa orphanage, sagot niya ng mariin. At least may isang batang matutulungan kayo. At huwag mo na akong tawagan. Bumuhos ang mga pagbabanta at sumpa mula sa kabilang linya. Pinatay ni Lauren ang cellphone. Tinanggal niyang SIM card at itinapon sa bintana. Pagdating niya sa bahay, isang matinding pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Tumakbo palabas sina Tyler at Annie. Kumakaway at sumisigaw. "Mommy, anong pasalubong mo?" Doon lang niya naalala. Nakalimutan niyang bumili ng pasalubong. Pinagmasdan ni Paul ang mukha ng asawa. Lauren, hindi ko mabasa lahat sa mukha mo pero alam ko may nangyari ngayon. Kung ayaw mong magkwento, hindi naman kailangan. Bigla siyang napasandal sa dibdib ng asawa at umiyak. Paul, patawad kung hindi ko agad sinabi. Nakipagkita ako sa ama ni Tyler at gusto niyang bilhin ang anak ko. Hindi makapaniwala si Paul. Marahan itong hinaplos ang likod niya. Kalimutan mo na yon. Isipin mo na lang na masamang panaginip. Anak ko si Tyler at hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang araw na yon. Abala ang pamilya sa paghahanda para sa bagong taon. May balita sa telebisyon. Biglang napansin ni Lauren ang isang pamilyar na mukha. Si Daryl, galing sa loob ng courtroom ang report. Ayon sa batang reporter, napatunayang guilty ang akusado sa kasong financial fraud. Hinatulan siya ng 10 taong pagkakakulong at malaking multa. Tahimik lamang na naisip ni Lauren. Ang karma, laging nakakahanap ng paraan para abutin ang mga dapat managot sa kanilang mga ginawa. May mga sugat na hindi agad naghihilom. May mga alaala na kahit pilitin mong ilibing, may pagkakataong babalik at susubok sa tibay ng puso mo. Ngunit sa huli, hindi ang nakaraan ang magtatakda ng kapalaran natin, kundi ang mga desisyong ginagawa natin sa araw-araw. Pinili ni Lauren ang buhay, pinili niyang ipaglaban ang anak niya, kahit walang kasiguraduhan ang hinaharap. Pinili niyang magtiwala sa isang lalaking hindi perpekto pero tapat. Pinili niyang huwag ipagbili ang dugot laman, kapalit ng pera at marangyang buhay. At dahil doon, nakatulog siya gabi-gabi na payapa ang konsensya. Habang ang iba ay naghahabol ng kayamanan at status, si Lauren ay yumakap sa mas simpleng yaman. Isang pamilyang buo, isang asawang mapagmahal, mga anak na tumatakbo papunta sa kanya tuwing siya ay umuuwi. Sa kabilang dako, may mga taong naniniwalang mabibili ang lahat. Pagmamahal, pagpapatawad at kahit ang pagkatao ng iba. Ngunit ang hustisya ang hindi mo makita ngayon, maaaring dumarating bukas. Tahimik, ngunit tiyak. Sa pagtatapos ng taon na yon, habang sabay-sabay silang nagbibilang pababa bago magbagong taon, niyakap ni Lauren ang kanyang pamilya. At sa puso niya, malinaw ang isang katotohanan. Hindi sukatan ng halagang yaman, hindi kapintasan ng pinagmulan, at ang tunay na dignidad ay hindi kailanman ipinagbibili. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit ang tama ay laging may kapalit na kapayapaan. Huwag mong hayaang bilhin ng takot o pera ang mga bagay na sagrado, lalo na ang pamilya at prinsipyo. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng pitaka, kundi sa tibay ng puso at sa mga taong pinili mo na ipaglaban. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.